pikon na pikon si Lorna Capunan, si Luistro, at pati itong si Cookie Tereridon, ex-CPP, NPA, NDF na sinipa twice. Sinipa sa CPP, NPA, NDF, sinipa din ni Pangulong Duterte ito. Itong si Tereridon. Denied to death sila, Ma'am Lorraine, mga kababayan, na sila ay natameme o na black eyean, double black eye daw at na parang nilamon ng buhay ng legal defense team ni Vice President Sara Duterte pre-trial pa lang. At ngayon, tudo bawi sila sa propaganda. Nag-hire pa ng mga private prosecutors, spokespersons, ma'am, dahil mukhang wala mang alam itong CPP, NPA, NDF na si Inday Kulot Reneco. Ma'am Lorraine, your reaction to this sa panibagong shift ng naratibo ni Marcos at nila Romualdez na birahin na at ilarga ang impeachment attack versus the Vice President. Go ahead po, Ma'am Lorraine. Very, very admirable, impressive yung legal team ng Vice President, no? And I like so much that they're very clear about the law and their expertise is so clear, very glaring yung opposite na yung pagkakaiba nung kay Luistro, etc., no? Na binebend yun lo. Nakakahiya kasi itong si Laila de Lima, for instance, di ba? Seryoso pa yung muka. Pero yung Bangag administration, itong Marcos administration, wala talagang respeto sa batas, no? So that even the things that are so clearly stated in the Constitution, iniikot pa nila. And I like that the legal team of the Vice President is very clear about the Constitution, and clearer than their knowledge of the Constitution is their reverence for the Constitution. Kasi alam mo mga kababayan, ang estado ay napaka makapangyarihan. Very powerful talaga ang estado, no, na ang and very prone to abuse lahat ng mga gobyerno sa mundo. Pero nandiyan ang konstitusyon ng isang bansa para pangprotekta sa mga mamamayan. So kapag ang isang leader katulad ni Bongbong Marcos ay binabastos ang constitution, ibig sabihin tinatanggalan niya ng proteksyon ang mga mamamayan. Kaya si PRRD noon, very conscious siya na kailangan yung constitution ay sundan natin. Kasi, alam mo, pag nakaupo ka talaga sa pwesto, makikita mo talaga, kukonti na yung kembot mo, talagang meron kang, you can effect change, diba? So, you have to be the kind of leader na talagang magsisilbi ka sa tao at hindi ka abusado, diba? Kasi madaling abusuhin eh. Alam mo, Eric, mga kababayan, even in small ways, nakakahina yung ang pangit ng kultura ng Pilipinas sa gobyerno, no, na naaalala ko noon ang OA, sobrang OA, may tagabukas ka ng pintuan, meron kayong mga tarpaulin, yung mukha mo, ang laki-laki ng kadiri, no, kadiri, no, talagang I had to tell them walang ganyan. So, but anyway, no, so, that's why it's so comforting na outright sinasabi ni Attorney Sheila Sison, that's unconstitutional yung ginagawa ninyo, na nakikialam pa rin kayo, tapos na kayo, wala na kayong jurisdiction, di ba? So that they're very clear about the law and that they're very articulate, kasi itong mga ito, no, including yan sila Ping Lacson, everybody, no, itong the Marcos team, they're very bastos talaga pagdating sa batas. Wala talagang batas. Di ba, we have already this Benda law, etc., etc. Dahil sa kanila nanggagaling. At saka si Marcos, ilang beses niya binastos ang Supreme Court mismo. Hindi siya nagbabayad nung inutos ng Supreme Court, bayaran niya. Hindi niya ginawa yung hindi sumagot siya pero hindi siya nag health test, di ba? Hindi siya nagbigay ng ganun. So anyway, kung ganyan ang leader mo, lahat talaga kayo susunod, di ba? So that's why I like listening to the legal team of the Vice President, kasi they're like the Vice President. No? They're very, very clear about the law. And yan yung protection natin sa mga abusadong nasa pwesto ngayon. Maganda yung pinunto mo, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Una, sinabi ng defense team ng Vice President na in fact, walang jurisdiction at walang authority Tapos na ang kayo. House of Representatives na magsagawa ng mini trial. It was very clear. Yeah. Ang kanilang mga pagsubsabpina ng mga ebidensya, fishing expedition, pangiinsulto sa mga specific law
like the Bank Secrecy Law, binabaloktot nila doon sa House of Representatives, yung Anti-Money Laundering Act, yung Data Privacy Protection, at ang due process afforded to the Vice President, lahat ng ito po were thrown out in the window and tinapakan ng todo ng grupo nila Luistro. Kaya, major argument yung sinasabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, the House of Representatives made serious unconstitutional move and acts na nag-jeopardize ng buong articles of impeachment. And pangalawa, wala silang sapat na mga ebidensya, nagkaroon sila ng mini trial at fishing expedition na ipinagbabawal po ito sa saligang batas. At pangatlo, malinaw ang binanggit ng defense team, Ma'am Lorraine, ni Vice President Sara Duterte. Yeah. Yung presentation of evidence, saka yung counter-arguments at mga testimonya ay doon po dapat yan sa full impeachment trial at the Senate, not at the House of Representatives. Kaya naman, wala silang masagot kasi baka nga, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ang Korte Suprema ay magdeklara na null and void and abusive ang ginawa ng House of Representatives. Bagamat pwedeng magsimula na ang impeachment trial formally on July 6 as slated in the calendar. Pero maganda na pinuntuhan ito ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na from the very start dapat aware ang Senate Impeachment Court na maraming nilabag sa saligang batas, proseso ng batas at pati ang doktrina at prinsipyo ng due process, lalo na, Ma'am Lorraine, ang substantial and procedural due process na nilabag ng House of Representatives. So wala silang counter-arguments dito. Ang sinabi lang po ng mga abogado nila sa prosecution panel, sila Adjong, itong si Inday Colot Reneco, napakawala ng CPP, NPA, NDF sa loob ng House of Representatives, paulit-ulit na sinasabi nila na nagtatanggi daw si Vice President Sara Duterte na mag-cooperate doon sa Committee on Justice. Sinagot din siya mismo ni Attorney Sheila Sison. Ang sabi niya, the trial and the evidentiary and testimonial presentation are not in the authority of the House of Representatives. It should be in the Senate, which we reserve our right to do that properly. Ma'am Lorraine. No, also, she's not required to attend, 'di ba? Correct. Even with the impeachment of ERAP, hindi siya nagpakita, 'di ba? Even with si Corona, with Justice Corona, once lang siya nagpatingin. So humarap doon. So Eric, yung gusto tanungin mo, talagang explain mo ito sa ating mga kababayan na itong mga ganitong propaganda, no, yung isinasalaksak ngayon ni Reneco, 'di ba? Kasi ang CPP napakabobo. Yeah. Ubod ng bobo ng mga yan, no? Yung mga ginagamit nilang arguments, they oversimplify kasi ang gusto nila mag-agitate ng tao, galitin ang tao. So, kahit na gaano kabobo yung sinasabi nila, ipipilit nila yon kasi nga, si Eric, ikaw na lang mag-explain kasi mas maganda pag ikaw nag-explain, no? 'Di ba? Sino nag-uutos kay Reneco sabihin yung mga linya na yan? Ano na nga yung linya sinabi niya na ang Vice President? Kasi nakikita ko yan paulit-ulit. Bakit siya hindi humarap? Bakit siya hindi humarap, 'di ba? Takot siya, 'di ba? Duwag siya. CPP propaganda 'yon. Tapos inuulit 'yon kahit sa mainstream media. So give us a very clear picture of how the CPP, NPA, NDF propaganda machine works and how they will do it and how they are doing it right now. And why? And because of the alliance of Marcos with enemies of the state.